So ito na mga kababayan, nako mga kabatid, ang akala ko talaga nung una mga kababayan, si Basti Duterte lang po, no, ang bakla sa pamilya ni Digong. Pero ito mga kabatid, Congressman Pulong Duterte mga kababayan, hanggang yabang lang pala ang hinayupak na ito. Nung una mga kabatid, ang yabang-yabang, handa daw siyang harapin, no, ang anumang investigasyon ng ICI patungkol dito sa kanyang mga flood control projects sa Davao dahil wala naman daw siyang tinatago mga kababayan. Pero mga kabatid, kabaliktaran po ang nangyari. And ewan ko mga kababayan kung paano ito ipapaliwanag ni Pulong Duterte. Ngayon mga kapatid, kumpirmado na po, no? Hindi lang po isa ang baklang anak ni Digong. Ngayon mga kababayan, dalawa na po mga kapatid. Double blade pala kasi mga kababayan itong si Pulong Duterte. At yan po ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito, panoorin muna natin itong kayabangan dito ni Pulong Duterte. Naman ni Davao City, iginit naman ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte na wala raw siyang tinatago. Wala daw siyang tinatago mga kababayan. Yan po ang sabi ni Pulong. At handa siyang humarap sa anumang investigasyon kaugnay sa flood control project sa kanyang distrito. Handa daw siyang humarap mga kabatid sa anumang investigasyon, no, patungkol sa mga flood control projects niya sa kanyang distrito sa Davao. Ang sabi niya, no, wala daw siyang tinatago at handa siyang harapin ito. Anumang investigasyon ang gawin sa kanya ng ICI. So ibig sabihin, kapag hindi siya humarap mga kababayan, no, sa investigasyon ng ICI patungkol sa mga flood control projects sa kanyang lugar, ibig sabihin yan mga kabatid, may tinatago siya. 'Di ba? Ganun 'yun mga kababayan. So eto ngayon mga kabatid, dito na po lumabas ang kabaklaan nitong ni Congressman Pulong Duterte. Dahil ito mga kababayan ang nangyari, no, sa imbitasyon sa kanya ng ICI, no, para alam mo 'yun, mapag-usapan kung ano nga bang nangyari doon sa 51 billion na ibiniging budget sa kanya noon. Ito mga kabatid ang nangyari. Panoorin natin 'to. Tinanggihan ni Davao City Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para humarap sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects at iginiit na walang kapangyarihan ng komisyon na ipatawag ang isang mambabatas. Ano yan ngayon? Pulong, akala ko ba wala kang tinatago? Akala ko ba transparent ka? At handa kang harapin ang anumang investigasyon ng ICI patungkol dito sa iyong mga flood control project sa iyong distrito. Pero bakit ganito na ang nangyari? Sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, dalawa po sila ni Congressman Sandro Marcos ang ipinatawag ng ICI. No? Pero mga kabatid, si Congressman Sandro Marcos po ay humarap po sa ICI mga kababayan. No? At nanumpa po siya. Nag-oath po siya mga kabatid. At willing siya na imbestigahan itong mga allegedly, no, mga anomalya sa kanyang distrito. Pero itong si Pulong mga kabatid, nabahag ang buntot. May pasabi-sabi pa siya mga kababayan na wala daw siyang tinatago at willing siyang humarap sa anumang investigasyon. So anong ibig sabihin nito mga kababayan? No? Anong ibig sabihin nito? Dahil tumanggi siya na humarap sa investigasyon ng ICI. So, ang ibig bang sabihin nito mga kabatid? Legit, no, na may mga anomalyang nangyayari, no, dito sa mga proyekto ni Pulong sa Davao, kung kaya't ayaw niyang humarap sa ICI.
Oh, ganun lang yan eh. Kasi ang una niyang claim, mga kababayan, wala siyang tinatago. Ready siyang harapin ang anumang investigasyon. Ngayong ayaw niyang humarap, ibig sabihin, meron siyang tinatago. Oh, tsaka tingnan nyo yung isang barangay dyan sa, I think sa Toril yata dyan, no? Sa Davao. Nagiging swimming pool po, mga kababayan, tuwing may mga bagyo. O kung effective yung flood control projects mo sa distrito mo, bakit binabahayan? O, bakit bakit nagkandamatay yung mga tao diyan sa iyong distrito tuwing may bagyo? 'Di ba? Kini-question nyo ang flood control projects ng Marcos administration dito sa Maynila na di umano palpak dahil hanggang bubong yung baha kapag konting ulan lamang. Anong tawag mo dyan sa flood control project sa lugar nyo? Bakit nagiging swimming pool, no? Yung Davao kapag may bagyo? Oh. At ito lang, mga kapatid, napakasimple lang po ang analyzation ko dito. Kaya bumabaha yung Davao na yan, ibig sabihin, palpak yung flood control project sa kanyang lugar. Bakit ka mo pumalpak? Malamang, mga kababayan, no? Kinurap yung budget. 'Di ba? Pati nga liquidation sa 51 billion mo, ayaw mong ilabas eh. Oh, ang tagal ka nang inaawitan niya ng taong bayan. Bakit magpahanggang ngayon hindi ka makapaglabas ng tamang liquidation kung paano ginastos, no? Kung paano mo nilustay yung 51 billion na yan. Tuwing tinatanong ka, no, ng taong bayan patungkol dyan sa 51 billion mo, anong sagot mo? Oh, kayo na bahala mag-imbestiga dyan sa DPWH kung kinurap ba daw niya. Oh, meron siyang ganyang sagot, mga kababayan, sa isang media interview. No? Kung duda daw tayo sa pag-handle niya doon sa 51 billion na ibinigay sa kanyang budget noon under sa administrasyon ng kanyang ama, pwede daw open daw, mga kababayan, si Pulong na imbestigahan ito. No? Pwede daw kausapin yung mga taga DPWH kung saan ba ginastos yung pera. At hindi lang naman daw para sa flood control yung pera, mga kababayan. Oh. Yan ang katwiran niya. Pero mga kabatid, no, kung wise man na klaseng tao si Pulong at transparent siya, isang tanong, isang sagot lang yan. 'Di ba? Pag tinanong ka kung saan mo ginastos yung 51 billion na yan, dapat ang ibalik mo sa mga nagtatanong sa iyo is liquidation. Oh. Nananawagan kayo ng transparency, ikaw nga hindi ka nga transparent eh. Hindi ka nga transparent eh. Ang dami mong mga paligoy-ligoy tuwing tinatanong ka. O tapos ngayon ito, nagyabang ka. O di nasunog ka dito. Wala kang tinatago, sabi mo. O, at bukas ka sa investigasyon patungkol sa mga flood control project sa inyong lugar. O bakit nung pinatawag ka ng ICI? O, bakit iba na yung galawan natin? Iba na yung sagutan natin? O, bakit sinasabi mo na ngayon na walang kapangyarihan ang ICI na isamon ka doon sa kanilang opisina, no, at magpa-imbestiga? Ibig sabihin yan, no, coming from you. Wala kang tinatago, 'di ba? Kaya willing ka na magpa-imbestiga. O ngayong tumanggi ka, ibig sabihin may tinatago ka. Oh, ang galing yung pumuna, no? Ang galing yung pumuna sa administrasyon. Pero nung kayo na ang ilalagay sa hot seat, o ngayon ano? Takbo. 'Di ba? Takbo si Pulong, mga kababayan. Akala ko si Basti lang ang bakla sa kanila, mga kabatid. Pati pala itong si Pulong, bakla din, double blade, mga kababayan. No? Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Utang ina mo. Visit ka. Tinanggihan ni Davao City Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Linaw, tinanggihan mo. Tinanggihan mo bakit? Natatakot ka na may maibulgar dyan. 'Di ba? And eto, mga kabatid, syempre anticipated na natin kung ano ang magiging palusot ni Pulong dito.
No, sasabihin niya na tawag nito selective, no? Nagiging selective itong ICI. Yun yung sasabihin niya dito, selective 'yan. No? Malamang pagka Duterte talagang ipapakulong ng mga 'yan. Kasi inorganize ni Bangag 'yan eh. Ay ganun agad ang magiging defense mechanism nito mga hinayupak na to mga kababayan. Oh. Pero eto lang mga kapatid, kinain niya yung una niyang sinabi. 'Di ba? At baliktad, no, ang kinalabasan mga kababayan doon sa kanyang kayabangan. Oh. Sabi-sabi ka pang wala kang tinatago, willing ka. Oh. Ibig sabihin, pag ayaw mong humarap, may tinatago ka. Ganun lang kasimple yan mga kapatid. Para humarap sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects at iginiit na walang kapangyarihan ng komisyon na ipatawag ang isang mambabatas. Ang tanong, bakit yan naghamon? Oh, yan palang stand mo walang kapangyarihan na ipatawag ka bakit yan naghamon? Bakit yan nagbitaw ng mga ganong salita? Oh. 'Di ba? Akala mo kasi hindi ka tutuhanin na bubulol ako. Akala mo kasi hindi ka tutuhanin ng Hindi ka tutuhanin ng ICI. O ngayon, narinig nila yung challenge mo. O, atras ka ngayon. Bakla ka. Literal, mga kapatid. Bakla itong si Pulong. Si Basti, ganun din. Bakla din, mga kababayan. Kaya pala pinarusahan tong si Digong, mga kapatid No? Dahil pala, mga bakla pala itong mga anak niya. Hanggang yabang lang. No? Puro forma, wala namang kwenta. Sa kanyang liham kay ICI Chair Andres Reyes Jr., sinabi niyang bahagi ng executive branch ang ICI kaya't hindi nito maaaring atasan. Regardless, dinadaan mo sa technicality. 'Di ba? Bakit si Sandro lumusot doon? Oh. Bakit si Sandro nag-under oath doon? 'Di ba? Oh. Tsaka pagkakataon mo na sana no? Na makaharap si Sandro sa isang sa isang investigasyon Pagkakataon mo na sana na patunayan mo yung sarili mo na mas malinis ka kumpara kay Sandro kasi parehas kayo may mga aligasyon ngayon, 'di ba? O bakit si Sandro hindi natakot? Oh. In fact, nakipag pang si Sandro nanghingi pa nga siya ng parang closed door na na meeting Kasi meron siyang ibubulgar di umano. Oh. Kung nandun ka sana, no? Kung dinala mo sana yung bayag mo doon, hinarap mo si Sandro, at lahat ng aligasyon mo kay Sandro, ibinulgar mo doon, di sana, may laban ka. Pero anong nangyari, Pulong? Bakit umiiwas ka? Ibig sabihin, may tinatago ka. Wala kang pinagkaiba sa kapatid mong si Vice President Sara. Parehas kayo. Tsaka hindi nyo ba napapansin? Kayo mga DDS Kayong mga tanga-tangang mga DDS kayo. Ito, tingnan nyo to. Hindi pa ba kayo nagtataka? Kapag yung mga puon nyo na ang ilalagay sa hot seat, iwas na iwas. At dinadivert agad yung issue. Hindi nyo man lang naisip na bakit kaya ganito yung mga puon natin? Bakit kaya ganito yung mga anak ni Tatay Digong? Alam niyo sa totoo lang mga kapatid, sa pamilyang Duterte mga kababayan, si former President Duterte lang ang may bayag. Si former President Duterte lang, in fairness kay Digong may bayag si Digong. Tingnan nyo, kahit ikakamatay na niyang yung kalagayan niya sa ICC. Nung nalaman niya na may warrant siya dito sa Pilipinas na nag-aantay sa kanya, umuwi pa rin siya. Yon ang maton. Maton ba tawag doon? Machete. No? Yan ang tinatawag na machete, mga kapatid. Mas pipiliin pa ni Digong na mamatay dahil sa pride niya kaysa tumakbo siya. Pero itong mga putang inang mga anak niya, magsimula kay Sara, na nagyabang noon na meron daw siyang ilang abogado yun, 18. Itong si Pulong, na bubugbugin daw niya si Torre. Itong si Basti pala.
Tapos ito si Pulong ngayon. Ito mga putang ina to, mga kapatid. Mga walang bayag to. 'Di ba? Mga walang bayag talaga, mga kababayan. Buti pa yun si Digong, no? Nagpakulong. 'Di ba? Oh. Dito natin masusukat, no, kung gaano ka tarantado tong mga anak na ito ni Digong. 'Di ba? Puro lang salita, kulang naman sa gawa. Oh. Tapos ano ipapalusot nyo? O, tulad dito ni Pulong, may sarili din siyang palusot, mga kapatid. Wala di umano. No? Wala di umano ng jurisdiction yung ICI sa kanya. Or sa kahit kaninong congressman. Dahil under daw ito sa executive. Sila, nasa legislative sila. Oh. Akala ko ba gusto niyo ng transparency? O, ngayon, for transparency sana to eh. Hindi ka naman aanuhin ng ICI kung wala kang ginawang mali. Kung wala silang discrepancy na makikita dyan sa kwan mo. Hindi ka anuhin ng mga yan. Papauwiin ka pa. Oh, sasaludo pa sa'yo yan. Pero bakit ayaw mong magpa-imbestiga? Bakit dinadaan mo ngayon sa teknikalidad yung kwan mo? Yung ayaw mong pagsipot dyan. Ibig sabihin, there is something wrong with you. No? Congressman Pulong Duterte. Kaya kayong mga hinayupak, kayong mga DDS, mag-isip-isip na kayo. Oh, mag-isip-isip na kayo. Yung sinasamba nyo, magaling lang mangkwan, no? Magaling lang manira ng ibang tao. Pero pag sila na ang nailagay sa hot seat, wala na. No? Kakaripas na ng takbo. Aandar agad yung mga kabaklaan nila. Diyos ko po. Ang Kongreso, binatikos din niya ang malabo at walang basehang imbitasyon sa kanya ng komisyon. Malabo at walang basihan? Oh. Bakit malabo? Independent commission nga yan eh. Tsaka, eto mga kapatid, eto na lang. Kung sisipot ka sana dyan, no, ikaw mismo, pwedeng magpatunay kung bias ba o hindi yung investigasyon. Kasi ikaw yung ilalagay nila sa hot seat dyan eh. Ikaw yung i-interrogate nila dyan eh. Oh. Pero dahil ayaw mong magpakita dyan, no? Ibig sabihin, may kinakatakutan kang mabulgar. Oh. Takot ka. Pwede ka namang pumunta dyan sana eh. O di pagpunta mo dyan, pagtingin mo na parang bias, o huwag ka na bumalik. Magtago ka na lang. Di ba? Tsaka kung malinis ka talaga, Congressman Pulong, dapat hindi ka natatakot talaga eh. Oh. Kasi kahit ilan pa silang magtulong-tulong sa'yo dyan na pabagsakin ka, kung malinis talaga, no, ang iyong pagiging congressman, kahit pagtulong-tulungan ka pa nila dyan, kahit gawan ka pa nila ng kwento, hindi mananalo sa'yo yan. Dahil malinis ka eh. No? Madali mo lang madidebunk yung mga allegation kung sakali mang gagawan ka nila dyan ng kung ano-ano mga fake news. Di ba? Pero ikaw mismo duda ka sa sarili mo eh. Wala kang tiwala sa sarili mo eh. Kaya nga ayaw mong pumunta dyan. Ay nako mga kapatid. Giit pa ni Pulong, dapat imbestigahan ng ICI si Tuturuan mo pa sila kung sino iimbestigahan nila. Anong dapat? Ayun, gusto mong i-divert na naman sa presidente. O ikaw kaya muna dyan. O. Tapos pag wala silang makita, pag wala silang nakita na mga discrepancy sa mga pag-handle mo ng mga budget mo na ibinigay sa iyo ng gobyerno, o di banatan mo ang presidente. O. 'Di ba pabor sa iyo 'yon? Kung malinis ka. Kung malinis ka lang. Kasi kung ako sa katayuan ni Pulong, mga kapatid, kung alam kong malinis ako, pupunta ako dyan, putang ina. Oh, bakit ako matatakot? Malinis naman ako. Wala naman akong tinatago. O, pabor pa nga sa akin to eh. To prove myself na nasa tamang kamay, no? Yung mga pera na ibinibigay ng gobyerno, 'di ba? Sa mga kongresista or sa tulad niyang congressman. Oh. At pagkatapos noon,
Once na na-clear mo na yung pangalan mo, di banatan mo ang presidente. Oh. Ang problema dito, gusto nyo, no, ang presidente lang ang imbestigahan. Tapos ikaw hindi. Ba't sino ka ba? Di ba? Ngayon, eto, sunog ka. Sunog na sunog ka talaga dito, Pulong. Oh. Ang yabang mo nung una eh. Handa daw harapin ang anumang investigasyon, mga kababayan. Tapos ngayon, biglang nawala ng jurisdiction sa kanya yung ICI. Oh. Ay nako, duwag. Yan ang komisyon. Giit pa ni Pulong, dapat imbestigahan ng ICI si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang pamilya at si dating Speaker Martin Romualdez. Ulol! Yun ang... Ulol. Di ba? Wala mga kapatid. Hanggang kuan na lang, hanggang yabang lang itong si Pulong Duterte. Bakla, mga kababayan. Baka pati mga anak ito, bakla din. No? O ngayon, pinagtatawanan ng katuloy ng taong bayan. Ang yabang mo nung una eh. Oh. Willing na willing daw humarap sa investigasyon. O ngayon, wala na. Nakita na ng taong bayan ngayon kung gaano kakaduwag. Oh. Nananawagan kayo ng transparent. Diyan ako nabubuisit sa kwan nila eh. May pa rally-rally pa sila diyan sa kwan, no? Sa tawag nito, Luneta. Oh. For transparency daw, mga kababayan. Ito, for transparency ba itong ginagawa ni Pulong? Oh. Buti pa talaga si Sandro sa kanya, mga kapatid, sa totoo lang, no? Si Sandro, tahimik lang. Tuwing binabato siya ng aligasyon, kung ano-anong mga aligasyon na ang binabato sa kanya na kung saan umabot na sa punto na dinadamay na siya na di umano'y gumagamit na ipinagbabawal na pulbor. Si Sandro, kwan pa rin. Wala tayong narinig sa kanya na kung ano mang kayabangan, kalmado, mga kababayan. No? Meron siyang tawag nito, mahinahon na pag-iisip, no? Mahinahon na aura itong si Sandro. Hindi siya tulad nito ni Pulong, mga kapatid, na alam mo, yung natataranta at kung ano-anong mga kwan na ang ginagamit niyang pasakalye, wag lang malagay sa hot seat. Ganun eh. Tapos kung sino-sino na ang pinagtuturo ng hinayupak na ito. Buenas. Batay sa mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Batay daw sa alegasyon ni Zaldico. Kung totoo ang alegasyon ni Zaldico, ibig sabihin totoo din yung alegasyon ni Zaldico sa kabatid mo. No, na kinurap mo yung budget, na kinurap niya yung confidential funds niya. Ganun lang to eh. Oh. Legit pala yung kay Zaldico, ibig sabihin legit din yung allegation ni Zaldico noon laban kay Vice President Sara. Wala kang lusot dito sa Pulong, no? Masusunog ka dito, corner ka talaga dito. Tinawag din ito na political propaganda. Political propaganda. Oh. Kung sumipot ka sa investigasyon ng ICI, diyan mo makikita kung political propaganda ba talaga. 'Di ba? Hinusgahan mo na yung ICI. Hindi ka pa nga nagpapakita doon, magpakita ka muna doon. Mag-under oath ka muna doon. 'Di ba? Ano 'yan? Pag kayo hindi kayo pwedeng imbestigahan? Bakit? Perpekto ba kayo? Yung tatay mo nga nakakulong na nga sa ICC dahil sa pagiging kwan niya, abusado. Di ba, mga kapatid? Wala na, mga kababayan. Pinagtatawanan ngayon. Headlines to ngayon si Pulong eh. Ang inang yan. Natatakot si Gago. Wala, mga kapatid. Hanggang yabang lang itong anak ni Tatay Digong nyo. Walang bayag. No? Walang paninindigan. Hanggang kwan lang talaga to, no? Hanggang tawag nito. Hanggang bugaw lang yung kaya niya, mga kababayan, no? Hanggang bugaw lang. Pero sabihin mo yung mga
makapangyarihan tao na. No, yung kanyang kakaharapin, wala na mga kapatid, tumitiklop to si Pulong. Oh. Wala na. Headline siya ngayon mga kababayan. Matapos niyang magyabang noong nakaraan. Na willing daw siyang sumailalim sa anumang investigasyon. Oh. Tapos ngayon mga kapatid, pinatawag sa ICI na bagang buntot. At harassment ang ICI na anya ginagamit umano ng Marcos administration Di ba? para ilihis ang issue at pahinain ang kanilang pamilya bago ang 2028 elections. Palusot na lang to mga kababayan. Wala na to. Alam mo, Congressman Pulong, no? Kung totoong may bayag ka, kung totoong lalaki ka, humarap ka. Pero yung mga ganyan palusot na lang, kung ano-ano na lang political tawag to, drama yung gagawin mo, wala. Hindi na uso yan. Bumenta na dati yan. No. Yung tatay mo, bumenta na dyan. Pero ngayon sa inyo, hindi na bibenta yan. Lalo na ngayon na napatunayan yung crimes against humanity na ginawa ng tatay mo. Dinaan lang niya sa political drama dati ang mga Pilipino. O ngayon, kala mo, i-epekto pa yan ngayon pag yan ang gagawin mo. Wala na. Ang pinaka-kuha na lang sa'yo ngayon, ang pinaka-challenge na lang sa'yo ngayon, kung totoong malinis ka, humarap ka. Pag hindi ka humarap, ibig sabihin guilty ka. Ganun lang yun. Anyway guys, hanggang dito lang itong video natin mga kapatid. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayong araw mga kababayan, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.